nasusubok sa ating pananampalataya, sakit, problema, pang-uusig, o kamatayan, just be committed to Christ. Do not be afraid. At tulad ni Santa Cecilia, ihandog mo ang iyong buhay bilang karapat-dapat na templo ng Diyos. Santa Cecilia, ipanalangin mo kami. Amen. Yun, oh. Yung parang hindi na siya naniniwala sa disiplina. Kaya nga. Pero yung boss ko, ano rin pure Chinese siya, yung lalaki. Tapos yung asawa niya, Ilongga, Bacolod eh. Tapos, siyempre, nagkaanak sila, Filipino-Chinese na yun. Yung tatlong alaga ko, malalaki na ngayon, kolehiyo na nga eh. Pinupuntahan nga ako, tinatawagan ako, sabi niya sa akin. Ang tawag na sa akin, uncle. Uncle, ba't ako naging uncle? Sabi nga sa kanya. Oo, kasi kapag ka may tiwala na sa'yo, hindi na yan uncle na ang pinapatawag eh. Punta ka rito, may business ako dito. Tapos yung isa naman babae, hindi, si uncle sa akin sa akin magtatrabaho yan. Sa Bacolod nga. Tapos narito sila, yung isa naman dito sa White Plains. Pinagdadrive ako, sabi ko, ayoko. Tuturuan ka pa magnegosyo, di ba? Totoo yan. Magaling ang Chinese. Kasi, nasubukan ko na Chinese na Chinese na, kumbaga, pag may tiwala na siya, may pangangailangan ka, name your price. Bawa, motor. Wala kang motor. So, bibili yun. Ito, chekehan. Cheke. Sabi sa akin, cheke yan. Pero, walang tubo yun. Di ka tutubuan nun. Bayaran mo, iawas ko isa-isang buwan-buwan. Pero kung maliit lang yung kita mo ngayon, kasi monthly ako dun eh. Hindi ko ibabawas. So, next time na lang pag nakaluwag. Mga ganun ba? Di ba? Galing. Kaya nga, masyado ako na sa pamilyang yun. Problema. Ang layo. Bacolod. Palili pa rin ako Bacolod. Nasaan po ba kayo? Manila? Manila ako. Isipin mo ha, pagka nag-military takeover tayo, lahat ng Pilipino magiging utak in cheek. Business. Ang magiging utak ng Pilipino is marunong obey first. Obey first. Don't complain, obey first. Tapos, isip-isipin mo, yung mga magnanakaw sa gobyerno, i-death penalty ka. Kaya nga, yung pa isa, Payag siya eh. Tapos, huwag nilang maliitin yan si Supremo kasi isip-isipin mo, siya eh. Nag-resign siya. May prinsipyo. Dahil gusto niyang pumasok ng negosyo. Di nag-masters. So, ayun, natuto siya. Diba? Tapos si Supremo, si Bukay. Si Deputy Supremo Bukay, naku, nilang maliitin yan kasi ang daming nagawa niya. Kahit anong edad niya, 14 years old siya, diba? 14? Sino? 15? Na? 14 or 15 years old pa lang siya, lumaban na siya. Boy Scout. Boy Scout siya Boy Scout. Oo, mga adult ang kasama niya. Di basta-basta ang buhay niya. At saka sila, may prinsipyo sila eh. Tsaka, ako lang, wala naman akong problema sa komunista eh. Kasi kung ang komunista is proper na komunista. Diba? Yung komunista na katulad nung ginagawa sa China. Tingnan mo, nangyari sa China. Maman. Kahit nalinis. Kunin ko lang charger ko ha. Diba? Oo. Walang problema ang komunista.
komunista eh. Hindi, wala naman talaga. Pero iba ang komunista kasi sa Pilipinas, kurang hindi. Yan nga. Alam mo yung istorya ni Mao Zedong? Ano ko yan eh. Inaaral namin yun nun eh. Kay Mao Zedong. Nagpapatawa ang Pilipino kasi nagpatawad. Si Mao Zedong pumatay ng pumatay eh. Yun nga lang. Depende nga sa eh. Ay, sandali lang po kasi next time naman kasi parang may delivery at saka kailangan ko na mag-prepare for mga classes ko. Marami kasi akong classes. Hindi, okay lang ma'am. See you again at ano oras tayo mamaya? Hanap tayo ng mga may internet marketing. Magpapahinga muna talaga ako mamaya. Papahinga talaga muna ako ng mahaba. Matutulog talaga ako. Tapos tomorrow, mag-usap tayo. Kasi parang meron tayong sharing. Hanap tayo mag-form tayo nung marunong mag-video editing, ganyan. Kasi kayo na yung matagal-tagal eh. Ang pinaka-effective ako sa secretariat. Diyan, sa secretary work. Tapos yung sa internet marketing. May screenshot ko siya ha. Yung message ko kay Commander Bukay, screenshot ko siya. Sino yung mag-head count ka agad tayo kasi kulang tayo sa oras. Sakripisyo ang ginagawa natin eh. Nagbibilang tayo ng araw. Kasi ubus na talaga ang pera ng Pilipinas. Talaga. Grabe. Wala, sinimsim na nila. Sige po. Kasi baka mamaya mag-emote tayo ng hindi naman tayo nagkapera. Tsaka, may idea kasi ako eh. Kailangan kasi matuto din tayong lahat ng proper vlogging. May mga grupo kasi ako napapasukin eh. Na actually, naikwento ko ng slight lang kay Commander Bukay. Sabi ko, Supremo Bukay, kilala ko na kasi kung sino ang mga vlogger na hindi bayaran. Kaboses mo pa nga si Kaboses mo pa nga si Inday Sara yan. Ang saman. Hindi lang kami, kapareho lang bulol-bulol yung Tagalog. Yun nga. Para si Inday Sara ang kausap ko. Sige po. Pero ganito, gumawa ka ng group chat ng mga vloggers. May kilala may kilala rin ako. Pasok natin doon. Ikaw na mag-moderator. Hindi po. Kasi hindi talaga sila makikialam eh. Alam ko na yung mga prinsipyo nila eh. Kailangan tayo ang mag-form ng team natin for internet marketing. Kasi pera yan eh. Pera din kasi yan eh. Kaya nga. Ang goal kasi ng FGF is lahat ng pwedeng livelihood pasukin dahil hindi tayo magugutom. Hindi tayo pwedeng magutom. Tama, oo. Ilan na anak mo, ma'am? Isa lang. Matipid, parang talaga mag-uusap tayo ng mahaba-haba. Parang one child policy sa China. hindi na lang talaga nadagdagan, nag-try kami ulit. Talaga. Lang. So kasama mo mister mo. Ang ex ko Chinese din siya. Kaya nga. Hindi ibang kwento yan, may na-chismis na ako kay Commander Bukay eh. Sabi ko, Supremo Bukay, ipag-pray mo yung ipag-pray mo yung ka-chat ko at ka-video call ko na Amerikanong military. Magpapalit ka? Malaki yung monthly niya. Sabi ko, malaki yung monthly niya. Ang monthly niya ay 200,000 sa Philippine pesos. So, ibig sabihin, pag yun, ang kasama ko, ang FGF na goals natin ay maiintindihan niya agad-agad. Maintindihan niya agad-agad anong gustong gawin ng FGF. Number 2, kahit na Amerikano siya,
is maintindihan niya din naman na hindi pwedeng magkagera. Oo. At saka ano kasi yun, nag-usap na kami nun, sabi niya, medyo naguluhan na daw siya. Bakit daw ba? Na biglang dumami ang base militar sa Pilipinas. Dahil kay Bongbong, kay BBM. Dahil nga, may hinahabol siya eh. May hinahabol siyang kayamanan dun eh. Na hindi nila mailabas-labas. Medyo naging anxiety, yung anxiety level ko tumaas talaga siya eh. Kasi nag-research ako, nabasa ko yung, hindi ko lang nabasa, nakita ko talaga sa YouTube. Tapos, kukunin nga daw na talaga ang Taiwan. Eto, sombrero ko, Taiwan. No? Oo, kukunin na daw talaga siya ni China. Dahil ang mga Taiwanese mismo, yung mga taga-Taiwan mismo, ang mga tao mismo, ang gusto ng mga tao is balik na sa China. Gawa ng pag nakabalik na sa China, yayaman palalo ang Taiwan. Oo. Kumbaga mapaw ang yaman ng Taiwan. At saka marami na din kasi sa Taiwan mismo na parang ayaw na talaga nila sa control ng politiko nila at doon sa Taiwan. Amerika. Actually, may nakausap na ako eh. May nakausap na ako. Ayaw na nila sa alliance ng Taiwanese politicians and Amerika. Sukang-suka na din sila. Yung mga tao mismo. Kaya pinalibutan na ng Mother China. Inikot na ni Mother China. Tsaka may one China policy eh, di ba? Na sobrang talino ni Mao Zedong. Alam mo anong ginawa? Kwento ko lang ang west side, di ba kurakot na yung mga kurakot na yung mga area ng west side, yung papuntang Middle East. Kurakot na yan kasi mga sila eh. Kumbaga, political dynasties, monarchy sila, di ba? Monarchy sila, di ba? Ang ginawa is, asenso na ang China. May pera na. Pinili ang mga lupa. Kaya nakuha nila yung area kaya mas lalong lumaki ang China. Hindi naman kami hindi naman kami nang pinipili namin. Alam mo yan. Alam mo yan. Kasi alam mo kung ano ang mentality na ng Chinese dahil may amo ang Chinese. Kaya yung sinabi nila na inagaw ang part ng West Philippine Sea. Hindi mapakalit ng West Philippine Sea para agawin ng China. Ano ba yan? Hindi... Binili yan. Binili yan. Binenta na kasi yan. Ni Trillanes? Alam mo kung bakit naniniwala ako? Kasi yung co-teacher ko, natulas ang gila ng estudyante niya. May co-teacher ako na napaka-mapolitika. Nagkaroon ng adult student. Tapos, sabi nung co-teacher ko, you're a very, very smart woman. Do you read current events? Do you like politics? Sabi, yes! Have you heard about ASEAN nations, Southeast Asia? Oh, yes, I hate what they say about China. We did not steal anything. We bought something from the Philippines. Booking. Yun. So, yung nababalitaan kasi, yun daw yung pumunta doon nung una. Sino kaya ang yung mga classes namin ay recorded 2017 po ito. 2017 po ito. Recorded yung mga classes namin sa kumpanya.
pinakalat ngayon ng phone teacher namin sa lahat ng teachers. Eh, di nalaman namin lahat. Totoo pala, binenta pala talaga ni Trillanes. Ito, gusto kong ikwento to kina Commander Bukay. Kasi, isipin mo, ang nagsabi is, estudyante na Chinese. Kinwento niya yun dahil ang akala niya, ang kausap niya, ay Canadian teacher. Ayun. Yes! Kasi, para magkapera kami, nagkunwari kami na Canadian. Oh! Isipin mo, ganito kami, oh. Hello! Hello! Call center talaga kami lahat. Hello! How are you today? Oh, yeah? No! I like French fries. I like French fries. Pero ang gustong-gusto namin kainin, palabok. Palabok, tsaka noodles. Mami. Oh, yun nga. Yun yung yung may itik o bibi ba na yung ang sarap nun. Sinungaling kami. Na Canadian kami kunwari. Kaya ang akala ng estudyante, kausap niya, Canadian. Naglilimos siya ng simpatya sa teacher na akala niya Canadian. Diba? Akala niya Canadian. Pretending, nag-pretend. Yung pala, nabawin niyo ang kausap niya. Hindi niya talaga alam. Inday Sara. Hindi niya talaga alam. Oh, really? Tapos tinanong pa, what do you think of the current Philippine president? Ang sabi nung taga-China, he's a good man. Sino president? 2017. Si Digong. 2017. Si Digong. He's a good man. He doesn't like America because America, they're not really for us Asians. I'm sorry, teacher. I know you're American too. You're Canadian, but dinig na dinig namin. Dinig na dinig namin. Nag-replay, di ba? Kasi, class recording yun eh. Basta kaming lahat. Gumano talaga kaming lahat. Kasi pinakinggan namin after class. Ni-loudspeaker namin. Ni-loudspeaker ng team namin. Ganun kaming lahat, oh. Putang ina. Binenta talaga nila. Binenta tayo. Diba? May kinalaman, talaga may kinalaman to si si Noynoy. Kasi siya nag-utos dun eh. Oo naman. Oo naman. At saka may history ang papa niya eh. Yung papa niya, binenta kasi ang Saba. Yeah. Oh. That is Borneo's before. Not Sabah. Before Borneo yan eh. Borneo yung yung Sabah na yan. Kung bakit hindi namin sila tinatanggap sa Chinese community. Hindi namin sila tinatanggap kasi dapat loyal ka sa saang bansa ka na pinanganak. Pwede ka magnakaw ng tax, pinapatawad ng mga inchik yun. Pero yung loyalty mo, dito ka. Nagnakaw ng tax si Lucio Tan, tama, mali. Tama. Pero nasaan ang loyalty ni Lucio Tan? Nasa Pilipinas. Alam ko naman yan. Nasa Pilipinas talaga. Si Ramon Ang, nagnakaw ng tax, tama, mali. Nakaw pa din. Si Henry C. nagnakaw ng tax, tama, mali. Diba? Kawatan kami sa tax. Kawatan kami sa tax. Alam mo yan. Alam mo yan.
for sure yung amo mo habang pinagdadrive mo pag Meron talaga. Kaya sa akin na, kailangan talaga ng military takeover. Kasi imbis na ang ibabayad na tax 100%, ang binabayad na lang 50%. Yes. Tapos 10% dun sa mag-iareglo. Ibig sabihin, kung 1 million, 50% yung babayad mo, 500,000 na lang yun, plus 100,000 dun sa lalakad. So, nakasave ka ng 400. ang ginagawa kasi ng Incheck, bakit kami hindi magnakaw ng tax? Bigay na lang namin yan sa tauhan na. Tama. Dapat ang prinsipyo kasi namin, huwag kayong mangutang sa Mumbai. Para saan pa kami? Kasi ano yan ang naging struggle namin nung expo, nung kami sa hardware magkasama. Araw-araw na pinapaintindi ko sa kanila, huwag kayong pupunta sa Mumbai. Saan? Huwag kayong pupunta sa Mumbai. Oo, tama. Alam mo yan, di ba? Bawal na bawal yan. Pagka mangutang kayo sa amo ninyo, mangutang kayo sa amo ninyo. Tapos tinuturuan pa namin yan paano magtipid ng pera. Tsaka ang naano ko sa Chinese, eto yun ma'am. Yung boss ko, siyempre, natulungan siya. Yung kwento niya sa akin, natulungan siya ng ibang Chinese dito. Then, nang umasensya siya, it's about time na yung naghihingalong mga business Chinese people, tinutulungan din niya. Yes, ganon. Tulungan talaga. Kumbaga, pagkakapwa niya Chinese, talagang tutulungan niya yan. Miski yung mga tauhan niya, kagaya ko. kaya nga nandito ang mga Chinese Kaya nga nandito ang mga Chinese Kasi narinig mo na ba yung salitang Juana at saka Huy Lupin lang? Dalawa yan Ikaw, ang tawag sa'yo, Huy Lupin lang. Ibig sabihin, Pilipino ka. Ang ibig sabihin ng Juana, madumi. Madumi yan, Juana, madumi yan. Hindi akin yan. Kasi nandito ang mga Chinese sa Pilipinas, maraming ang andito sa Pilipinas kasi alam nila na yung pinaka-pure na ugali ng Pilipino ay maganda talaga. Hospitable kumbaga. Ganon. Hindi sa hospitable lang. Maganda talaga. Ang pinaka-ugali talaga ng Pilipino ay maganda. Oo. Kaya, maraming andito sa Southeast Asia na mga Incheck dito talaga pumunta. Kasi generous kasi ang Southeast Asia. Kaso, magkaaminan na tayo, kurakot din talaga. Talaga. Totoo. Sa China, inaral namin yan history. Dynasties yan Dynasty. Pinapatay kasi kaagad nila ang kurakot. May ganun kasi kami na ganun kami na culture ba? Xian Dynasty. Kurakot na, patay. Kurakot na naman, patay. Until now, patay pa din ang kurakot Pakamatay sila Parang Haponan na, naghaharakiri. Kaya nga dito sa Pilipinas ang dapat talaga. Dapat mahanapan kasi ng paraan yan na President si Sara, Vice President Supremo. Di ba yung sinasabi niya? Kaya ang pinaka-importante for me right now is magparami tayo and yung mga video editor nga. Kailangan natin yan. Basta may screenshot ako, papasok ko po sa inyo ha. Sige. Pasok ko sa inyo, ipasa nyo sa mga kasamahan natin. Kasi itong screenshot na ito ay ipapasa ko din kay Commander Nel. Ang kinapilipan ko kasi sa
FGS is lahat ng andito is yung mga matino na former military. Talagang ano na lang talaga sila, yung hindi na nila matiis. Sukang na sila. Ibang klase sakripisyo ginagawa nila. Namana kasi niya, namana sa sa tatay. Namana sa tatay. Tingnan nyo, ang tanong ko nga ngayon nasaan na yung PCGG, Nasaan na yung PCGG? Wala na, di ba? Yung ill-gotten wealth. Ang wealth. kasi ni Sarah, eto kasi, sabihin ko totoo sa iyo, si Sarah ay naging kaibigan ko, personal. Ang utak kasi ni Sarah ay hindi masama. Nag-iisip si Sarah ng mabuti. Ayaw ni Sarah mag-isip ng masama sa kapwa-tao. Mag-iisip lang si Sarah ng masama pag may ginawa ka na at inulit mo ng inulit. Yun. Masama ka na. Diba? Katulad nung pagkakwento niya na hindi, okay lang yun. Okay lang. Hindi, maliit na bagay yan. Kaya ko pa. Yung sa aeroplano, yung sabi niya, na kailangan daw kasi ni First Lady ang aeroplano. Tapos naisip niya, sino ba si Lisa? May usapan tayo na kailangan ko yan dahil maliliit pa ang mga anak ko. Ba? Saka yun yung request niya nung una. Nung una pa lang, ini-request na niya yan. Si Sarah kasi, ang usapan ay usapan. At saka si Sarah ay maraming kaibigan na itchy. Hindi si Sarah nag-iisip ng masama sa kapwa. Ano siya? Pag may sinabi ka sa kanya, kailangan tupadin mo yun. Tutuparin mo yun. Pag hindi mo yung tinupad, ibibilang yan. 1, 2, nakadalawa na. Wait. 3. Ay, nakatatlo ka na. Strike. 3 strike. Ang tanong ko nga doon, Ma'am Janice, bakit hindi pa rin siya tumitindig? Yun, kasi, sa akin kasi, bukod dyan sa military, na ating inaasam-asam, ako inaasam-asam ko rin yun kasi wala magagawa taong bayan. Hindi kasi isip-isipin mo, ano naman kasi sa akin lang, opinion ko lang. Kung ano lang ang maalala ko sa pagkakakilala ko kay Sarah. Kaya nga ang tao kasi ang dapat na magpakita ng puwersa. Ano kasi? Diba sinasabi ni Supremo, ipakita ninyo ano ang suporta nyo sa kanya. Nasaan ang mga butante. Kasi tama yun dapat manggaling sa mga Duterte supporters, manggaling sa Duterte group. At saka, ano naman bakit pinagbawalan ba ni Supremo ang mga FGF members na pumunta sa rally? Hindi naman Hindi tayo pinagbawalan. In-encourage tayo na pumunta. In-encourage tayo na pumunta. Sige, pumunta kayo sa rally. Pero, may kumpas. Kung kailan yung pinaka-event. Mga military sila Alam nila
Alam nila kung kailan talaga eh. Alam nila kung kailan. So, hindi pwedeng hindi makinig sa kanila. Hindi pwedeng tayo lang. Ako lang, ang kinasasama lang ng loob ko is atin lang Alam niyo ba, yung mga Duterte groups na yan, marami nang nanakaw na pera yan. Totoo yan. Totoo yan. Anong grupo na yung narinig niyo? Marami eh. Maiso. Maiso. Yung nakaw sa Maiso, legit yan. Nagnakaw talaga. Hindi naman lahat, pero merong a few of them nagnakaw. Hindi lang ma-confirm kung sino. Dahil ayaw din nilang magsalita. Yan kasi ang problema sa Pilipino eh. Magnanakaw yan, ba't niyo pinagtatakpan gano'n? Kaya nga. Alam niyo sa amin sa Chinese, 'di ba? Pag may nagnakaw, sinasabi namin kung sino. Kahit pa kapatid namin magnakaw, sabihin namin ninakawan ako ng kapatid ko. 'Di ba? Kasi bawal na bawal 'yan. Yan ang problema sa Pilipino. Alam mo yan kasi nanggaling ka sa amin Pag may nagnakaw, sinasabi namin kung sino, di ba? Ay, galit na galit ang Chinese sa magnanakaw. Kaya nga yung mga kasamahan kong, yung mga kasambahay ko doon, hindi lang sa pera siguro, sa gamit. Kung hindi sa pera, sa gamit. Hingin mo. Kung may gusto ka, hingin mo. Tama. 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 Hindi naman kami madakot Kasi kaya naman natin bilhin di ba? Kaya nga yung kagaya ng mga kasamahan ko, kakaprasong bagay, kumbaga inuumit pa. Like for example, bigyan kita ng example, yung kasambahay ko doon. Yung kasambahay nila, siyempre alam ng Chinese yan, ito yung grocery ko, ba't kulang na isang bar? Alam mo naman may listahan kami. Oo. Nakastick kami sa listahan Kulang yung isang bar, nasaan yan? Ayun, tanggal. Ay, hindi mapagkatiwalaan mahirap. Sa maliliit na bagay, ninanakawan mo kami, lalo pa sa malaking bagay. Yun na ngayon ko noon. Kasi inoobserbahan ko sabi ko, wait, nakaisa na siya. Wait, nakadalawa Dalawa na. Tama. Pag nakadalawa na, kinakausap ko na. Kasi mahirap maghanap ng katulong. Sinasabihan ko, hindi ako madamot. Dapat humingi ka lang. O, bakit yung t-shirt ko andyan? Kaya nga. Bakit ang t-shirt ko nandyan sa cabinet? Oo. Ano yan? Humingi ka. Oo. Humingi ka. Patatawarin kita ngayon Next time, iaawas ko na sweldo mo. Pag nakabasag, 1 beses, okay lang. 2 beses, sige, okay pa. Tapos, warning na ako. Pag may pangatlong beses ka pa, minus na yan sweldo mo, Pagka maganda ang performance, galante talaga ako sa yaya, bonus. O, malinis ang bahay ngayon, okay, goods ka. Bonus. Tapos, mahilig sa pagkain. Mahilig kami na pinapakain talaga ang empleyado para matikman ninyo yung masarap din na pagkain. Yun talaga, yung Chinese Kasi food nga. Yung bibe, ma'am. Marunong kayo magluto nun? Ano? Yung bibe ba o itik yun? Meron ako natikman kasing Sibot? Yung sabaw? Oo. Sibot? Si Mama, magaling si Mama dyan. Sarap nun. Talaga na in love ako May sa...
kasi yan eh. Mm. May pakete na kasi yan eh. Tapos binibilang yan eh. Binibilang kung ilang ano na. Ilan yung ingredients, yung takal, ganon. Oo, yung parang soup number 5. Sarap. Sarap talaga. Grabe, hindi ko makalimutan yun. Pwede kong iwanan ng asawa ko pagka yun ang yahain sa akin. ang sarap nun. Unahin natin yung ano. Unahin natin yung some marketing. Ang pinaka-importante kasi is makat natin ang mga video. Makat natin yung mga video nila. May naging idea na ako eh. I-connect natin sa video ng mga vloggers na kaibigan ko. Kilala mo ba sila sa Pilipinas? Ano, si Bisdak? Oo. Oo. Ay, palagi ko kasama yan pagka nasa Maisog. Kaibigan mo pala si Bisdak, sabihin mo. Oo. Kaibigan kami ni Sinayda Bawenya. Oo. Sinayda Bawenya ako sa YouTube. Okay, Sinayda Bawenya. Yung titignan ko nga yung YouTube mo, no? Oo, sila PL, si Pambansang Loyal. Si, ano, BNR ba yan? Ano? Teka. Oo, si BNR nga. Kaibigan ko yan. Grupo nila ako. Bistakero ako. Lagi kaming hilera doon. Pagka kami nasa Maisog, nagkasama na kami dyan sa, ilang beses na kami sa Liwasan Bonifacio. Tapos, dito sa may Bulacan. Tapos, dito sa Cebu. May struggle kasi yung grupo ng Bistakeros. Ang struggle nila is, nahuhuli kasi kaagad nila yung magnanakaw na vlogger. Nalalaman kasi kaagad nila sino eh. Yung pinakabagong magnanakaw na vlogger is, nahuli na naman namin. Kasama na ako, nahuli ko din. Pero ibang kwento yun. Unahin na muna natin yung FGF. Kasi maguguluhan lang kayo eh. Maguguluhan kayo sa kwento. Ang haba kasi. At saka, ano kasi, medyo kulang tayo sa oras. Pero sino yun? Si Maya para sa masa. Ganito po kasi sir. Sasali na kasi ako sa Bistakeros eh. Humihingi na ako ng paspas nila. Humihingi na ako ng paspas nila. Tapos, ang sabi ngayon ay feel ka na. Ibig sabihin sa Bisaya is parang, yan, sige. Yan, sige. Hindi nga lang ako nakasama sa grupo nila, pero banggitin mo rin yung sa akin. Tapos isama mo na rin ako sa grupo. Mag-ano tayong, ano ba tawag dito? Yung mag-meet up tayo one time. Kasi ganun. hindi din, kailangan ko ang grupo ng FGF dahil gusto ko na maging civilian vlogger for FGF. Kailangan kasi ng different voice ng FGF. Tama. Hindi lang yung puro, ang isipin kasi ng tao is, military kayo eh. Ayun na naman yung next na magnanakaw. Wrong talaga. Wrong. Kailangan ng civilian vlogger for FGF. Kailangan gawin ko yun. Kailangan ko na organize tayo dahil very time consuming ang vlogging. Kailangan ng research team. Champion debater kasi ako dati, sir. Papakita ko sa inyo yung credentials ko maya-maya. Ilang na subscriber mo sa YouTube? Wala eh. 72 pa lang eh. Kasi iniwasan ko yan for the longest time. Ang unang-unang nagsabi sa akin, mag-vlog ka, ay ang namayapang si Bruce Rivera. So kung gusto mo one time mag-collab tayo, i-invite mo ako tapos okay, invite kita. Ganon. Ganito kasi, ang gusto ko kasing gawin is aralin ko muna ng aralin ang FGF. And ang gusto kong kasama sa vlog ko ay FGF lang. And not all the time
time na bibigyan ko kayo ng script. Gusto mo? Puntahan natin si Supremo. Yes. Kailan mo gusto? I-set mo. Ang magiging script kasi natin ay simple lang. Ano ba yung FGF na yan? Yeah. Explain. Yung military takeover, nakakatakot ba? No. Right. Bakit hindi? Ay, kasi ako, teacher by profession ako na ng disiplina ang mga bata. Kahit matatanda, wala ng disiplina. Ang culture namin sa Davao City ay gusto ko maging culture ng buong bansa. Tama. Ang culture of obedience. Alam niyo ba kung bakit naging ganito ka-obedient ang Davao City? Nagkadigong. Ganito, ang ginawa niya, ang una niyang in-approach ay ang mga Chinoy. Dahil ako siya ng Chinese sila. Ako siya ng Inchik. At ang disiplina ng Inchik ay dinala-dala ng pamilya niya. Dinala ng pamilya niya. Alam niya kung gaano kahigpit ang mga Chinese family. Kinaibigan niya ang mga Inchik. Tapos, alam niya, mga negosyante lahat yan eh. Pinakalat niya ang ideologies niya sa mga negosyante. Kumalat ngayon sa mga tauhan and mas madali yung implementation. Basta, makakarating din kay Supremo tong mga bagay na to. Kailangan ko lang talaga muna mag-prepare sa klase. Sorry ha. No, pero one time, kung gusto mo makakamit up face to face si Supremo, puntahan natin siya sa Baguio City. Meet up natin siya. Schedule natin. Pero ang ano kasi, ang focus ko kasi is sa Region 11 muna. Kailangan marami ka. Ay, nakakausap na yan si yung regional commander sa ano. Naroon ka na. Nagkakausap na kayo ni commander doon. Si Supremo po kayo, nagkausap ko kanina, tawa siya ng tawa. Hindi, I mean yung provincial commander ng Region 11 nakausap mo na. Busy pa siya. Kasi hindi pa sumasagot. At saka nandoon din ako sa new members ng FGF na group chat. Nandoon din ako. Kasi nag-alisan kasi ko. Marami rin akong group chat. Naroon ako lahat. Kumbaga, umalis ako na umalis kasi masyadong kawawa na yung cellphone ko. Kawawa na yung cellphone ko. Magulo din sila Magulo din sila. Sa FGF kasi may may order na kasi. May order na, may disiplina na. So, ang sa akin lang is, ayoko kasi ng magulo. Ayoko sa magulo. Totoo. Ako rin, ganun. Mahirap kasi yung And honestly, ayoko sa grupo na yung kakausap sa akin ay you are younger than me and proven and tested ko na chismoso ka, proven ka pa na chismoso ka, at pakikisamahan kita, shit! Buti na lang, mas matanda ako sa iyo. 43 lang ako eh. Natawa ka. Hindi, ang maganda kasi sa FGF, organized kasi. No, hindi, organized talaga. Million na po, million na. Nakita ko na yung roster eh, million na talaga. At sa ibang bansa, more or less nasa 1.2. Nakita ko na yung roster eh. Ang importante kasi is may ugali kasi ang Pilipino na andoon kayo lahat. Pero kulang pa din sa obedience
Kulang pa din. What do you Ang mean? kinakatakot ko kasi is, baka may mag-split. Ne. Mag-split pa. Actually, Mama Janice, meron yan. May pumapasok yan na FGF, pero alam mo yun, yung... Bubugin lang pala. Yun, yung DPA na pala siya. So, yun ang mahirap. Kaya nga, nung marinig ko si Commander Tom, sabi ko, ano sinasabi ni Commander Tom? Ako kasi ang nakakuha ng loyalty ko si Commander Nel eh. Si Gaspari, si Commander Nel Gaspari. Nakausap ko na rin yun sa Messenger. Lahat yan ng Commander 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 12. Ang pinakamatindi lang yung sa BARM. Stricto sa BARM eh. Stricto sa BARM. Talaga military kaya lang medyo pusong mamon ako minsan. Pusong mamon ako. Stricto ugali niya. Oo. Sa BARM yun. Sa Muslim kasi. Muslim. Hindi. Ano na kami niyan eh. Parang, ang best friend kasi ng papa ko Muslim eh. Hindi naman kasi lahat ng parang striktong matigas ang boses na para mga alam mo yun. Sanay kami sa ganyan eh. Okay lang sa amin yan. Medyo na Ang kinakatakot ko kasi talaga, honestly, is baka may members na bigla-bigla na lang aalis. Or makukuha na sana natin. Ngayon, biglang hindi na naman kasi punta sila kay JM, katulad nung nakausap ko kagabi, sabi niya, nawala ang professionalism daw ni Supremo Dado. Kasi ang FGF daw, paiba-iba ang sinasabi. Paiba-iba talaga ang desisyon kasi paiba-iba ang kondisyon. Nagkakausap ba sila madalas ni JM? Paano ba yun? Hindi naman sila nagkakausap madalas ni JM. Parang doon lang sila nagkausap sa isang beses lang yata. Hindi i-explain sa akin ni Bukay? Ni? Si Commander Nel, sabi niya. Si Nel. Nagamit niya lang talaga ang grupo. Sabi ko, safety first kasi tayo eh. Safety first. Kaya kinuwento ko nga kanina yung yung parang, kung gusto ninyo di subukan niyo yung ginawa ko. Since kinabi ko kay Commander Bukay, sabi ko sa kanya, nabisaya ako, sabi ko, kung matigas ang ulo nila, sige, lumabas kayo, one time. Para ma-experience nyo, yung na-experience ko na tumakbo-takbo kami. Tapos yung mukha ko nahagip ng camera, galit na galit yung mama ko. Sabi nung auntie ko, Janice ba to? Hindi, baka ibang inchik to. Dali lang. Si Janice talaga to eh! Alam mo kayo ito. Mahirap yun. Kung ba singkit si Janice agad? Hindi, pero si Janice talaga. Hindi, pa sila, in denial pa kasi yung family ko. Yung parang hindi sila makapaniwala na gagawin ko yun. Si Janice ba to? Kasi syempre, kung minsan yung itsura mo sa personal, medyo iba sa itsura mo sa camera. Totoo yan. Pamangkin ko ba to? Ano ba? Ano ba tawag doon sana sa TikTok yung may yung... yung boses ko, my God, syempre tita ko yun eh. Alam. Janice talaga to, si Janice. Pamangkin ko to. Ano nangyari? Kinausap ka? Tinawagan ako ng mama ko. Walang iya kang bata ka. Bakit? Bakit nasabungan ka? Baka nabomba ka ni Kim na dahil kay Tituloy. Alam mo ba, kahit yung tito mo na maisog, hindi pumunta dyan.
sa loob-loob ko lang, mas maisog ako. Malamang naroon si Inday. Naroon si Inday nun. Wala. Hindi naman kasi matin si Inday nun eh. No? Nakakapit ko talaga sa sarili ko. Kung mas astig ako, mas maisog ako. Oo. Yun nga. Kaya naisip ko, Oo. pwede na, pasado na siguro ako, pwede na akong mag-gerila. Sige, mag-gerila na. Sabi ko talaga sa sarili ko, kaya ko to. Yun nga. Kakayanin ko to. Ako, sige, sara, kasi may klase ako. Oh, sige. Basta ano, kung anong oras tayo mamaya o bukas. Bukas ko, para makapagpahinga talaga ako ng mahaba-haba. Umaga ba tayo? Tanghali? Para maano ko, yung oras ko rin. Mga tanghali, ganyan. Tanghali. Oh, sige. Sige po, sige. Sige, Miss Janice, Ma'am Janice, thank you. Salamat. Salamat. Mm-mm.